Hi guys! So for today's video nga ay isi-share ko nga itong mga nailuto ko na di gumagamit ng stove. Dahil nasa modern day na nga tayo, kaya kailangan din natin sumabay sa mga technology nauuso ngayon. Kagaya nga nitong nauusong air fryer na malasosyalin ang dating. Dahil bukod nga sa affordable lang namin to nabili, easy to use nga lang siya dahil may dalawang buttons na siya para sa timer at init niya. Tapos ang maganda nga dito ay may 1-year warranty with free replacement pa siya. Kaya isa na din ako sa nabudol talaga dito sa ating Simplast air fryer. Nasa yellow basket ko na nga ito or ilalagay ko na lang yung link sa ating comment section para makapag-check out ka na. Kaya naman nung pagkadating nga nito ay talaga namang trinay ko nang gumawa ng aking own version ng baked sushi. Daig ko pa nga ang juntis dahil crave na crave talaga ako dito kasi mas maganda to mga mi kapag nabe-bake talaga. Kumuha nga lang ako ng isang latang tuna at hinimay-himay nga itong crab stick. Saka ko naman ginupitan ng ating seaweed. Tapos ang mas the best talaga dito ay itong Japanese mayo natin. Dahil ito talaga yung nagpapasarap sa ating baked sushi at kakaiba talaga siyang mayonnaise mga mi. Then naglagay lang ako ng kaunting tomato ketchup, paminta at asin. Saka ko naman ito pinaghalo-halo para halong-halo talaga yung lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Kung nakukulangan pa nga kayo sa lasa ay pwedeng-pwede nyo i-adjust ang ating mga ingredients. Itong kanin pa lang nilagay ko dito mga mi ay yung normal na kanin lang ito. Saka ko naman nilagay dito sa ating nabiling aluminum tray. Then sa bawat tray nga pala ay nilagyan ko lang ng 1 tablespoon ng suka, 1 tablespoon din ng ating sesame oil, tapos dinagdagan ko lang ng asukal at sesame seeds. Tapos halo-halo nga lang ito para humalo talaga yung lahat ng mga nilagay natin sa ating kanin. Pantayin lang natin ng maigi ang kanin dahil dito naman natin ilalagay yung mga itatoppings. Hindi ko talaga tinipid dahil kami lang naman ang kakain nito para sulit na sulit talaga, diba? Kaya nung minayday ko nga yung picture nitong baked sushi ay talaga naman na ang daming nag-message kung ibabalik ko daw ba yung pagbenta nito. Kasi tingnan nyo naman talaga na kahit nasa video pa nga lang talaga ay nakakatakam na siya. Bale, ginupatan ko nga lang ulit ng ating nori seaweeds tapos naglagay lang ulit ako dito ng ating QP. Sinabayan ko na din ito ng paglagay ng ating mozzarella cheese, o diba? Kaya kahit nga hindi na to i-bake ay talagang masarap na talaga itong baked sushi natin. Nilagyan ko nga ulit ng ating sesame seeds para mukhang presentable talaga ang ating baked sushi. Pero syempre naman mga mi, i-bake pa din natin to para mag-melt talaga yung nilagay nating cheese. Tsaka para na din mainit-init yung pagkain natin ito. Tapos binig ko nga lang pala siya sa 180 degrees Celsius sa 10 minutes nga lamang. And charan! Meron na nga tayong napakasarap na baked sushi. Pero syempre nga guys ay kulang pa din itong baked sushi natin kaya nag-add din ako dito ng ating french fries. Kasi kahit hindi natin to iluto sa mantika ay maluluto pa din siya dito sa ating Simplast air fryer. Nilagay ko nga lang ang init niya sa 200 degrees sa 10 minutes ulit. Kaya para talaga sa akin ay napakaganda talaga na may air fryer tayo sa bahay. Kasi mas nakakasave tayo ng oras sa iba pang bagay na ginagawa natin. Kasi kahit iwan nga natin dito yung nilagay natin ay kusa na siyang maluluto. Tsaka kung nahihirapan nga kayong mag-timer o kaya naman maglagay ng init niya ay may guide naman ditong nakalagay. Kaya bilib talaga ako dito mga mi dahil napaka-healthy nito para sa atin na di na gumagamit na ano pa man na mantika. Pwede nyo talaga to paglutuan ng kahit ano pa man. Pwede itong hotdog, cheese stick, chicken, mga isda, or kahit ano pa man na nababagay talaga dito sa ating air fryer. Ayan, iset up na nga natin yung mga nailuto natin. So, bali, nilagyan ko na pala ng cheese flavor ang ating fries. Kasi mas masarap talaga ang fries natin kung may flavor to, diba? Tsaka ko na din nilagay dito sa ating food tray itong hotdog, cheese stick, at nuggets. And syempre naman, hindi pwedeng mawala itong mga dip sauce. O, diba? Kahit nasa video pa nga lang talaga, ay matatakam ka na dito sa mga ginawa natin. Kaya naman, kung gusto nga ng napakadaling snacks, ay pwedeng nyo na itong i-try.